Our Father, Lord Jesus Christ, God one Dio, Dio one God, Jesus Christ, save us. Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga pakinig. Ang ating talakayan ngayon, ano bang kahulugan ng Pasko or Christmas Day celebration? Itong Christmas Day celebration, karaniwan ay sineselebrate ang kapakanakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay sa mga Kristiyanos, marami at iba-iba ang panampalataya kay Kristo Jesus. Ang iba naman ay nampalataya kay Kristo Jesus, ang isa lang siyang propeta. Ang iba naman ay si Panginoong Jesucristo ay tagapagligtas or Savior. Ang iba naman naniwala kay Kristo Jesus na yung Diyos, pero mayroon tatlong persona. So mayroon namang naniwala na si Kristo Jesus ay simpleng isang tao lamang at hindi Diyos. So mayroon ding mga Kristiyanos na hindi din nagsilibrar ng Kapaskuhan. Pero sa ating paniwala, alam naman natin o hindi ang tamang pitsa ng kapangkanakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang importante ay maniwala tayo sa Kanya na ang Panginoong Jesucristo ay pinanganak dito sa mundo kasi may purpose ang Panginoong Diyos para sa sangkatauhan. Minsan, ang membro ng ating pamilya pag may birthday ay ating pinaghandaan. How much more na ang ipinanganak na tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Ang Pasko or Christmas celebration, ito po ay nag-symbolize ng pasasalamat sa may kapal sapagkat mahal niya tayo. Ipinadala niya ang kanyang bugtong anak na yung Panginoong Jesucristo. Diyan sa salita niya sa John 3:16. Kung ang Panginoong Diyos ay siyang gumawa ng lahat ng bagay sa mundo, kasama ng ating mga magulang na si Adan at Eva, na kung saan siya ang gumawa ang tao, huwag natin limitahan ang ating Diyos na mga kapangyarihan. Pwede din siyang magkatawang tao. Kay kung ang hayop ang nangailangan ng kaligtasan, baka yung Diyos natin ay nakatawang hayop din. So, sa kanyang kapangyarihan, mayroon siyang kapangyarihan na lahat, kung ano man gusto niya, ay pwede niyang gawin. So, ngayon, ang tao ang nangailangan ng kaligtasan, so siya mismo ang nakatawang tao. Itong Pasko na sinilibran natin na December 25, either totoo man talaga to dito pinanganak siya na pitsa, December 25 or hindi, dapat ang tao araw-araw ay magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo na nag-isang banal na Diyos sa pangalan na ibinigay niya sa Kanya sa Philippians 2:9-11 na walang pangalan sa taas ng langit o dito sa lupa, sa lalim sa lupa, ng lahat ay lumuhod sa Kanya, diya lang sa Kanyang pangalan ni Kristo Jesus. Sa araw na ito ay magpapasalamat tayo sa ating Panginoong Kristo sa mga bagay-bagay espiritual na binigay niya sa atin, na sa nanawa ito nagbigay ng kalakasang espiritual na magbigay natin ng kaliwanagan. So, sa atin, bawat araw, pasalamat po tayo sa lahat ng mga sakripisyo na ibinigay natin Panginoong Jesucristo. Pinanganak siya para sa buong sangkatauhan na manumbalik sa Kanya, na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Sa Kanyang pangalan ating
isurrender ang lahat sa kanyang buhay, ating sundin ang kanyang kalooban. At itong lahat ay banalik natin sa kanyang papasalamat. Sa mga tao ngayon na nakikinig na may mga problema, physical, may mga sakit, idalangin natin sila na ang ilang complete na kagalingan sa kanilang physical o anumang klaseng sakit, walang posible sa Panginoong Diyos na siya ang Diyos sa kagalingan sa lahat. Maski nga patay, binuhay niya. How much more kung sakit lang yan. So, walang imposible sa lahat sa Kanya. So, atin lang gawin, isurrender natin ang buhay natin sa ating Panginoong Diyos. Manumbalik tayo sa Kanya, magpasalamat tayo sa araw-araw, at idalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga ang sangkatauhan. At lahat ng ito ay balik natin sa Kanyang pangalan, our Father, Lord Jesus Christ. Bless us, O Lord, our God, our one and only Holy God, our Father, Lord Jesus Christ. Save us. Amen and amen.